Magandang araw po sa kanilang lahat. Ito po si Stargazer at tayo po ay may pag-uusapang maganda ngayong araw na ito. Karaniwan, ating napag-uusapan ng kamatayan, death, it's by itself. No? And death is actually, ang paniwala na iba is the end of life. But sa totoo lang, hindi po ganun. No? There's a continuity of life na hindi lang natin na lalaman ang katotohanan sa lahat ng nangyayari sa ibang dimensyon. Pero marami ring mga pag-aaral na nagsasabi na kapag ikaw ay namamatay daw, para ka lang daw nagsuswitch from isang kamalayan to another. So, yun yung nagiging sistema kapag namamatay ang isang tao. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay tungkol sa near death, yung malapit sa kamatayan. Ano ba ang difference ng death at near death? Malapit lang po sa kamatayan pero maari ring namatay ang isang tao pero nakakabalik. Ano ibig sabihin nun? Halimbawa, pagka-aksidente niya, namatay siya pero habang sabi mo wala siyang malay, maraming nangyayari dun sa kamalayan na napasukan niya at bigla na lang babalik sa kamalayan ng physical. So, nagka-encounter siya ng near-death niya. Ano pa ang ibang near-death experiences? Ang near-death experience, halimbawa, nasa critical ka na kondisyon sa ICU o kaya naging critical ka sa iyong sakit. Halimbawa, wala ka naman sa ospital, kundi na sa bahay. Critical ka at parang nandun ka na sa bingit ng kamatayan, kaya near-death. So, ano ang definition? Merong nasa bingit ng kamatayan, meron din pong namamatay na at nakakabalik. At saka nakaka-experience ng kung ano-anong mga kamalayan. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na to para magkaroon tayo ng panibagong approach sa kamatayan at saka sa near-death. One day, may nag-chat sa akin at humihingi ng tulong. Doon sa sinasabi ng kanyang salaysay sa akin na ang nanay niya ay parang nakaka-experience ng kakaiba. ICU na, hindi maalis-alis sa ICU. In fact, hanggang ngayon, nasa ICU, mahigit sa buwan na nasa ICU ang kanyang ina. At merong kakaibang mga nararanasan. Doon ko muna siya sinagot. And then, naintriga ako sa buhay niya dahil nag-mention siya na siya din ay naka-experience ng near-death experiences. So, nag-trigger sa akin yon at napakaganda ng kanyang kwento. Ngayon po, kasama natin ngayong araw ay walang iba kundi si Mr. Van Resurrection at ang kanyang may bahay. Yan. Ayun, di ba? Hi, magandang araw, Van. Ayan, at maganda at mapagpalang araw po sa inyo, Ma'am Star, at ganoon din po sa inyong mga taga-subaybay at taga-pakinig po ng inyong magandang programa. Alam mo, sa totoo lang, di ba nung tayo nag-usap, iba ang ating pinag-usapan, di man natin pinag-usapan ng near-death eh. Pinag-usapan natin ang mother mo. Pero namangha ako sa kwento mo. Ngayon, si Van ay isang negosyante, no? Pero marami rin siya naging background, no? Naging kasama siya sa fire, naging naging dating sabi mo broadcaster din, pero sa ngayon siya ay isang negosyante. Sa pag-akyat niya, so kapag niya sa kanyang buhay, napakaraming experiences siya na sabi mo nang naranasan, nakakatawa actually, ang daming experiences na nagpaisip sa akin, bakit niya na-experience ang lahat ng ito? Ang near-death, hindi lang isang beses niyang naranasan, kundi napakaraming beses. Kwento mo nga, Van, kung paano nagsimula lahat ito. Sir, way back 2013, kung hindi po ako nagkakamali, may medical naman po ako abstract, no, na magpapatunay na way back July or June 2013 po. Nagkaroon po ako ng cardiac arrest. No po? Yan po nangyari 2 months or 3 months na kamamatay lang po ng father ko. So siguro sa pagkawala ng father ko, dahil bilang panganay na anak, medyo dinamdam ko po yung mga ganong pangyayari dahil hindi naman biglaan din po yung pagkawala ng father ko. So tawag po rito sa pag-iisip at pag-aalala rin po dahil bilang panganay na anak, syempre po yung responsibilidad
maaari pong inisip ko na po at kung ano na yung magiging takbo ng mga susunod na araw sa pagkawala ng father ko. At medyo nagkaroon nga po ng hindi po may iwasan, nagkaroon po ng may mga konting tampuhan din ng konti na po, hindi ko na po i-elaborate. So, yun po, isang araw po, alas 8 po yun ng umaga, nakaramdam po ako ng pagsikip ng aking dibdib. So actually po, para po siyang isang bagay na nakatusok po sa gitna ng aking dibdib. So parang diniinan ko yung aking dibdib at matapos po noon, nagpasama po ako ron sa bayaw ko at nakita ko po na nandun siya. Sabi ko, kako, samahan mo ako, dalhin mo ako sa hospital. At kasi nga, medyo hindi na maganda yung pakiramdam ko. Pero conscious po ako noon, Ma'am Star. At yun nga po, hinatid po ako ng aking bayaw at paghatid po sa akin sa nearby hospital po, isang public hospital po yun, hindi ko na po i-mention, no, somewhere in Caloocan, dahil taga Caloocan po ako. So paghatid po sa akin, pagdating ho namin ng hospital, pinaupo ho ako ron sa isang emergency room. Tapos maya-maya po, may dumating po na doktor at saka yung mga medical attendant. Parang pinahiga niya po ako dun sa hospital bed. Parang bed po siya. Parang yung higaan po. Tapos po, ang tanda ko po, ang pagkakasabi niya po sa akin, nung doktor, "Sir, wag ko kayong tatayo at ganyan lang po yung posisyon ninyo, parang nakahiga pero naka-tilt ng konti, para pong naka-incline. Naka-incline, opo, tama po. So, maya-maya po nakaramdam po ako ng parang naiihi po ako, yung gusto ko mag CR. Sabi ko, nagpaalam pa ako, sabi ko, kako, tatayo ho ako dahil gusto ko po mag-CR, mag-urinate. So, ang sabi po ng doktor, hindi pa pwede. Pagtalikod po niya, tumayo po ako. Pagtayo ko po, nagulat po ako dahil nakita ko yung lolo ko, yung tatay ko, na nandun po sa may isang upuan po. Malayo-layo po siyang konti sa akin, Ma'am Star. Doon po, nakikinig po. Malayo po sa akin, siguro may ilang meters po. Pero for sure po, lolo ko, dahil lalapitan ko siya, dahil practice naman po sa family, pag nakakita ka ng mga elders, turo po sa amin yan, magmamano kayo. So magbe-bless po ako, nung palapit po ako sa kanya, bigla pong naputol yun, nawalan ako ng malay. Pero naramdaman ko pa po yung pagbagsak ko, Ma'am Star eh. Pero right after nun, Ma'am, hindi ko na po siya naramdaman na nakabagsak na ako o something. Maya-maya po, mga after ilang minutes, siguro mga 2 minutes po yun, natatandaan ko po, nagkakagulo na po doon sa pwesto ko. Parang naihiga na po nila ako, Ma'am Star eh. Nararamdaman mo yun? Naramdaman ko po, Ma'am Star, na nakahiga po ako. Tapos nagkakagulo po, natataranta po yung mga doktor. Yung mga medical attendant po. So nung nagkakagulo po sila, hindi ko na po alam kung ano po yung ginagawa sa katawan ko. Hindi ko na po alam kung ano po yung pangyayari na yon. Tapos naramdaman ko po siya, o maya-maya po, pagkita ko po dun sa sarili ko, nakaangat na po ako ng mga siguro 2 feet. Nakikita ko, Ma'am Star, yung katawan ko, pero hindi ko po kilala, Ma'am Star, kung sino yung mga nandun. Ang alam ko lang po, may doktor, alam ko po, Ma'am Star, na may ibang tao, pero hindi ko po sila kilala. Hindi ko po sila kilala. So yun po, Ma'am Star, nung nakaangat ako, maya-maya, may nakahawak po sa wrist ko, dito po sa braso. Dito po. Ngayon, nagulat po ako sa kanya. Ang sabi niya sa akin, sama ka na. Sabi niya, Joy, sama ka na. Kasi Joy po yung palayaw ko eh. Sabi niya, Joy, sama ka na. Sabi ko, nagulat ako, father ko. Sabi ko, opa ako. Sige, total, wala na akong ginagawa. Sasama na ako. Tapos po, maya-maya,
paghawak niya po sa akin, nag-elevate po ako ng another, siguro mga 2 feet pa po doon sa katawan ko. So, kita mo Opo, kita ko po yung katawan ko. Bigla niya po akong binitawan ng father ko. Tapos po, pag bitaw niya po sa akin, pag ano ko po sa katawan ko, nasa ano naman po ako, ambulansya na po ako. Kumbaga, putol na po yun, Ma'am Star eh. Pag-gising ko po, nasa ambulansya na ako. Tapos po, wala na ma'am, ang kasunod na po no, nasa isang, inano na po nila ako eh, dinala na po ako nila sa isang ospital naman, dahil parang, dineclare na po ako, Ma'am Star, dito sa unang ospital eh. Okay. So, yun naman po yung kwento nung wife ko, Ma'am Star. Okay. So, habang ikaw ay, sabi mo, umaangat ka nang nakita mo umaangat ka, wala kang nalalaman sa paligid mo sa physical world. Wala kang nakikita. Okay. Wala so, po. Ang misis mo ba pumunta na at that time, nandoon na? Opo, base po sa kanya, pero hindi ko po siya kilala na siya po siya. Ayun. So nung ikaw ay nandoon at umaangat, nakikita mo may mga tao, pero hindi mo makilala kung sino sila. Opo. Pero alam ko pong may doktor. Nakikita mo lang na tao. Oo. Opo. At saka ano po, Ma'am Star eh, tawag dito, mabilis din po yung pangyayari. Kasi Ma'am Star, parang yung feeling na nahulog ka sa, alam niyo ho yun, nananaginip ka na bigla kang, parang kang nanaginip na nahulog ka. Nung binitawan niya po ako, yung parang sa may mga... Parang nalulunod na parang nahuhulog. Yan. Opo, parang gano'n, parang ang lalim po, o mataas yung pinanggalingan mo na hindi mo maintindihan. Bakit gano'n? Ang layo-layo, Ma'am Star. Pero yung katawan ko, siguro mga 1 meter o 1.5 meters lang yung pagkakailipin sa katawan ko, Ma'am Star. Okay. So, habang nangyayari sa kanya na ikaw nga ay na-declare nga kamo doon na namatay ka, no? So, pakwento naman natin kay Mrs. Ano bang gusto mong maitawag sa'yo? Tess? Yeah? Good afternoon po, Ma'am Star. Okay. So, ano ang maikukwento mo na nandun ka kasi nung nire-resuscitate na siya eh, di ba? Kasi nag-atake na siya sa puso eh. Ano ang nangyayari nung panahon na yon? Dahil siya, ang paningin niya eh, umaangat lang siya, no? Pagkatapos may hinawakan siyang kamay na kanyang father na parang kinukuha siya. Pero ano ang sa totoong pangyayari, sa totoong buhay, ikwento mo, ano ang nangyayari sa emergency room? Okay, ganito po yun. Nung time na po yun, nauna sila ng Velasco, yung sa hospital, dahil nagpadala siya. Naligaw pa ako ng hospital kasi kala ko doon sa isang hospital nila. Tapos nang tumawag ako sa isang hospital, nandun pala sila. So pagdating ko doon sa hospital na yon, nakita ko pa siya. Nakatayo siya, yung sinasabi niya po na tumayo siya. Nasabi niya, nakita ko po siya na nakatayo pa. Tapos nung lumapit na ako sa kanya, palapit na ako sa kanya, nandun ako sa may, sa kanya, sa bed, na kung saan, nasaan siya, na nakatayo. Tawag dito, bigla po siyang, nawala ng malay. Nawala na po na siya ng malay. Tapos nung nawala na po siya ng malay, yun, pumunta na po yung mga doktor, tsaka yung mga nurse. Tapos may dala na po sila na yung parang plancha po, gano'n. Parang paddle. Parang paddle. May kuryente. May kuryente, yung defibrillator po siya, kasi nga, na sila, nawala na po siya ng malay doon, na po siya. Tapos, meron po silang machine na, yung may, po yung heartbeat, mga gano'n. Na yun, ako. Tapos ngayon, habang inaano po siya na kinukuryente, yung mata niya, tawag dito, pumuputi. Tumitirik ang mata. Tumitirik yung mata. Tapos yung kanyang dila, yung dila niya, yung nakalabas po, din lumalaylay, kasi para po siyang nagaan ng hangin. Tapos yung panayang ng kuryente ng doktor, tapos maya-maya nung binitawan na nila,
sinabihan ako ng doktor, time of death, wala na po yung mister nyo. So sinabihan niya kung ano oras ako namatay. Kasi po nag-zero na po lahat. Nag-flat po eh. Flatline. Nag-flatline na po sa lahat. So, iniwan na siya. Kasi sabihan ako ng time of death is, nakalimutan ko lang po kung anong oras yun eh. Na siya. Tapos ako naman, hindi po ako nag-hysterical na umiyak. Hindi ako ang ano ko is magdasal. So, nagdasal po ako sa may gilid, sa may kanto ng hospital. Tapos tinitingnan ko po siya kasi inaano na po siya ng white na na tela. Inatakot po siya ng white na tela. Tapos siguro after mga 5 to 7 minutes, mga gano'n, na nakahiga siya doon. Nagdadasal pa ako, paulit-ulit po ako nagdadasal kasi siya, ang inaasa isip ko po is wala akong ibang kundi ang Diyos lang. So, nag-pray po ako. So, pag-pray ko po, hindi ko po matapos-tapos yung prayer ko. Yung Apostles' Creed. Nang 7 times po ako nang paulit-ulit. Meron po akong isang word na hindi masabi na maidugtong ko doon sa prayer ko. So, after pagka 7 times ko na nagdasal, nabanggit ko po yung isang word. So, natuloy ko po yung prayer ko. So, ang word na yun is yung resurrection. Apelyido po namin yun eh. So, pero hindi ko maalala kung ano yun. Tapos nung nabuo ko na po yung prayer, nakita ko po yung paa niya, yung daliri po na hinlalaki ng paa niya, gumalaw po. Gumalaw po, gumanon. So, nagulat ako kasi naggumalaw po, pati yung tela, gumalaw po eh. So, pinuntahan ko po yung doktor. Sabi ko, Doc, gumalaw po yung hinlalaki po na paa ng asawa ko. So, sabi niya sa akin, hindi ma'am, normal po yun na po yung last na movement ng katawan niya. Kasi wala na po sa inyo. Sabi ko, ganun po. So, Dok, sabi ko, sige na po, gumalaw po talaga. Napilit ko po yung doktor, as in talagang inano ko yung doktor. Tapos pinadala niya ulit sa nurse ang mga yung pang kuryente, tsaka yung machine na ng heartbeat. Tapos noon, palakas ng kuryente, dumilat ulit yung mata niya, pero puro puti. Tapos dinagdagan pa ulit ng voltage, kuryente. Nagkaroon ng itim. Tapos, binigyan ako ng yung pang-pump na kasi wala po silang oxygen na yung kailangan na pump. Yung bag. Yung bag po. Tapos sabi po sa akin ng doktor, kailangan pong ilipat yung mister nyo sa mas malaking hospital o sa mas maganda o pribadong hospital kasi wala po kami ditong gamit para sa kanya. Okay. So, yun yung sasabi sa'yo ililipat. So, Van, nung na-revive ka ba, naramdaman mo na bumalik ka sa katawan mo? Actually po, Ma'am Star, ganito po kasi yung base po dun sa, parang dalawang dimension po kasi. Yung pong kinikwento po ng aking may bahay, yun po yung nakikita niya na physical na galaw nung katawan ko. Pero yung pong ikinikwento ko po ngayon, yung pong experience ko, kung ano meron doon sa kabilang buhay po. So ang nangyari po noon, Ma'am Star, ang tandang-tanda ko po, nung parang naalimpungatan po ako, nasa ambulansya po ako noon, papunta sa kabilang ospital po yun siguro. Nakita ko po yung father ko nandoon sa paanan ko. Nandun naman sa paanan mo, imbis na doon sa dati sa harapan sa kama mo. Opo, kasi nung una pong pangyayari, doon sa unang ospital po, na pinagdalan sa akin, hinawakan niya ako sa kamay, inangat po niya ako, at sabi niya sa akin, sumama na ako. Then, the time na sumama po ako, ma'am, tapos binitawan niya rin po ako. So pagkatapos po ng pagbitaw niya sa akin, the next naman po na naramdaman ko, yung nandun na ako sa ospital, nasa ambulansya. Going to hospital. Pagdilat ko po, nakita ko yung father ko, nasa paanan ko rin. At kinakamusta niya. Kinakamusta niya ako kung okay ka lang. Yung po ang tanong niya sa akin okay ka lang. So sumagot naman po ako, okay naman po.
Pero base naman po sa kwento ng misis ko, dahil nandun din sila sa ambulansya, tinatanong daw ako ng doktor. So parang nagtataka po ako, hindi doktor po ang nagtatanong sa akin eh. Oo, Ang nagtatanong sa akin, father ko. Oo. Opo, so yun po, hanggang sa dumating na po kami doon sa mas malaking ospital po. Okay. At pagdating po namin doon sa ospital, mai-share ko rin po yung naranasan ko po roon. Yun po yung, andun na po ako sa ICU. Meron pong pangyayari, Ma'am Star, na hindi ko po alam kung gaano na ako katagal na wala eh. Parang ang nangyari po kasi, merong isang kwarto na maliwanag, napakaliwanag po niya, Ma'am Star. At meron pong isang pintuan na may hagdanan. Mataas po yung hagdanan. So, ang background niya po is kulay puti. Yung pagkaputi niya po, Ma'am Star, wala pong katulad eh. Hindi mo makikita sa movie, hindi mo siya makikita sa wala pong, hindi ko alam kung ivory white, kung ibang liwanag po, Ma'am Star, na never ko nakita in my entire life na merong ganong kulay, Ma'am Star eh. So, parang unexplainable yung pagka-white niya. So, may maliwanag po. Nag-attempt ako, Ma'am Star, na aakyatin ko po siya eh. Wala pong mga tao ron, Ma'am Star. Walang katao-tao ron, Ma'am Star, ni isa. Makikita ng hagdan po at saka yung pintuan. Yung hagdan po napakataas. Hindi mo alam kung ilang steps, wala kang idea, basta parang endless po yun eh. Yung kwarto na, yung pintuan dun sa tuktok niya, yung may taas siya eh. So, ngayon po, mga hakbang pa lang po ako noon eh. O dalawa pa lang po. Bigla pong nagbago po yung kulay, nagbago po yung background. Ang nangyari naman po, Ma'am Star, nung nagbago po yung background, ayun naman po, Ma'am Star, yung pong merong isang kwarto na wala namang pong babanggaan yung paningin mo. Hindi mo siya alam kung anong lugar siya. Wala po siyang Ma'am Star eh. Walang hangganan. Walang hangganan, Ma'am Star. Tapos, wala po siyang kalangitan, wala rin siyang kalupaan. Endless. Opo, endless po. Lahat, Ma'am Star. Sabi ko nga po, kahit ilang beses ko po sabihin, mas mabuti pa yun nasa gitna ka ng isla o nasa gitna ka ng dagat. Pag tumanaw ka sa itaas, may langit. Pag tumanaw ka sa ibaba, merong karagatan, may kalupaan. Pero, Ma'am Star, yung pong lugar na yun, yun po yung lugar na pagkawalan eh. Wala po lahat, Ma'am Star. At wala ka rin tinutuntungan. Hindi mo alam kung anong lugar ito. Hindi mo alam kung anong oras. Walang gabi, walang araw, Ma'am Star. Pero, yun po, nung magising po ako, dahil meron nga pong isang foreigner na katabi ko po ron sa ICU, 3 araw na po pala akong nasa ICU ng ospital na yon. O pang-4 na araw. Okay, So, ito pa po, Ma'am Star, no? Medyo i-recall ko para doon po sa mga late tuner po, yung mga kabubukas lang po ng kanilang mga kapapanood lang po, no? Mayroon pa po akong isang ipapaabot po na sa akin po yung personal na pangyayari. Pag ang tao po pala, Ma'am Star, mamamatay, di ba yung napapanood po natin sa movie, Ma'am Star, yung lumalabas sa bibig? Parang humihiwalay yung kaluluwa doon sa katawan, tatayo. Yun mostly, Ma'am Star, napapanood natin sa mga TVs, napapanood natin sa mga series na movie, may mga movie, lalo na yung mga horror movies, ganyan. Sa akin, Ma'am Star, yung tanda ko po, yung binakyum po ako eh. Humiwala yung kaluluwa ko doon sa katawan lupa ko sa hinlalaki po ng aking daliri. Doon sa paa, sa paanan. Para pong nakahawak po ako ron sa may hospital bed. Paghawak ko po sa hospital bed, nakikipaghilahan po ako sa buhay, yung nakikipag-agawan ka. Parang
para pong, alam niyo po yung feeling na binacuum cleaner ka, na parang hiniwalay yung katawan lupa mo, hiniwalay dun sa espiritu o kaluluwa po ba yun? Yun po, Ma'am Star, yun po talaga. Tapos yun, doon na, yun yung mga kasunod na pangyayari, yung hawak na ako ng father ko sa wrist at nakita ko yung katawan ko, elevated na ako ron sa katawan ko, Ma'am Star. Yun po. Tapos, nagulat na lang po ako, no, nandun na ako sa kabilang hospital, 3 or 4 days, kasi 1 week po ako sa ICU noon, Ma'am Star, eh. 7 days po, tama, 7 days. Oo. Sabi nung aking may bahay. Oo. Kanya po. Nung mga nangyayari to, test nung nararamdaman naman niya yung mga ganyang bagay, ano ang sinasabi sa iyo ng doktor tungkol sa kanyang kondisyon? Yung ano po yung sinasabi niya po na nasa ambulance po kami. Yung sinasabi niya na ang kausap niya si Papa. Ang kausap niya yung doktor. Tinatanong po siya ng doktor kung ang sakit, ganun. Kung pinapaano siya kung so 1 to 10, i-rate niya yung sakit. So masagot naman siya. Tapos nagsasabi naman siya ng okay. Yan pala, kasi nung lumabas na siya sa hospital, ang sabi niya sa akin, ang kausap niya si Papa. Pero actually, ang kausap niya yung doktor. Kasi nandun po ako sa may uluhan niya eh. Okay. Doktor po nasa may gilid at saka yung isa pang doktor. Dalawa po kasi yung doktor na nandun sa ambulance. Tapos pagdating po doon bago po on the way kami sa hospital, nag-flat po yung kanyang ulit. Yung tatlo, nag-flat ulit. So, nag-ulit yung doktor kasi baka mawala nga siya dahil nga sabi niya sa akin doon sa pinanggalingan namin na doktor, 5 minutes na malate po siya at sa hospital na pupunta namin is pwede na siyang mawala tuloy-tuloy po, sabi niya sa akin. So, buti na lang, malapit na rin kami sa hospital. Nung pagpasok namin sa gate ng hospital, pagdating namin sa may emergency area, nag-flat ulit kasi ulit siya. Nagkaroon ulit siya tapos nag-flat ulit yung tatangatlo. Tapos sabi sa akin ng doktor is 80-20. 80% siya mawawala, 20% siya mabubuhay. Sabi sa akin. So sabi ko po sa doktor, 20% is not 0%, sabi ko, Dok. May percentage pa rin, sabi ko. Kahit ano po sabi ko, gawin niyo po lahat, sabi ko. May 20% pa naman po eh. Bahala po kayo. Tapos, inana ulit siya dun sa emergency. Tapos, inilagay siya ng, alam po ano yun, nilagay sa kanya para ma-revive ulit siya. Tapos, nung na-revive siya, dire-diretso na po siya sa ICU. The next day, nung sinabihan na po ako ng doktor ulit ng 30-70. 70% siya mamamatay, 30%. So, hanggang sa nag-50-50, tapos nagbaliktad na po hanggang sa mag-7 days siya doon. Nagtataka po sa kanya yung mga doktor kung bakit ganun. Kakaiba po kasi ang nangyari sa kanya kasi karamihan po sa ganung pangyayari is bihira ang buhay. Siya pa lang nabuhay. At saka, yung progression ng kanyang paggaling is napakabilis. Tinanong niya po ako kung ano daw po yung vitamins o kung ano yung iniinom na tawag. Sabi ko, wala po. Wala, oo. Yun. Anyway, alam mo na, ikwento mo rin sa akin, Van. Ito isang incident lang. Ito yung major incident na nangyari sa'yo sa near-death mo. Ang kwento mo sa akin, hindi ito first time na nakaharap ka sa kamatayan. Ilang beses ka nang with brushes with death, di ba? Ilang beses ka naranasan yan. Ikwento mo nga sa akin yung isang incident na humagis ka sa sasakyan. Ma'am Star, opo. Siguro, Ma'am Star, mas maganda, no? Medyo gagawin ko lang pong maigsi. Yung pong unang-una, nung baby pa lang po ako, 1 year old pa lang po ako, dito sa may area ng bayan ng Masantol, sa may Pampanga po, nagtrabaho po ang mother at father ko diyan bilang isang caretaker po
galing po kami sa mahirap na pamilya. Caretaker po sila ng palaisdaan. So, yan pong palaisdaan na yan, napaka-open po niyan. Ang mga tawag po rito. Bahay po diyan, kubo lang po ng mga panahon na yon. Siguro kung 1 year old po ako noon, mga way back 1976 po yon, dahil 75 po ako pinanganak. So, nagkaroon po ng isang insidente na bigla pong nagkaroon ng thunderstorm o parang may badyak ng bagyo. Bigla pong kumidlat at tinamaan po yung bahay na pinaglalagyan po sa akin. So pagtama po ng kidlat yan, Ma'am Star, yung father at mother ko, nandun po sila sa malapit at kitang-kita po ng mga kasama nila sa trabaho at tinamaan po yung bahay. Sunog po yung bahay, sunog po yung mga kutsara at tinidor po, talagang bumaluktot po yan. At nung pagpasok po nila ron sa loob ng bahay, dahil syempre ililigtas po ako ng father at mother ko, dahil ako po yung panganay, first baby po nila ako noon So, pagtakbo po nila ron, kasama yung mga kapitbahay, nagulat po sila dahil lahat po ron sunog, pero yung ultimo po yung tali ng duyan, yung pinaglalagyan ko po daw noon, nasunog. Ang bukod tanging hindi po nasunog, yung pong bata na nakalagay dun sa duyan, which is ako daw po yon. Ikaw yun, oo. So, yan na po yung unang pangyayari. Then, the second one, siguro po, yung pagkalaglag ko po rin sa isang mataas na puno, naglalaro po kami, 5 minutes din po ako na nawalan ng buhay. At yun po, naikwento ko rin sa inyo before, na nandun po pala yung pangalawang kapatid ko, yung sumunod sa akin. Kitang-kita niya po, at worry na worry din siya. Alam niya na wala na rin po ako. That time. So, meron pa pong isang pagkakataon, medyo ano ko na po, dito sa may Las Piñas po, lugar na Las Piñas, nakasakay po ako sa sasakyan. Pagsakay ko po sa sasakyan, tinakas ko po yung kotse ng tatay ko. Kasi binata po ako noon. Kaya lang, baka awayin ako ni Commander, magselos. Makwento ko po, no? Nag-ano po kami, hinatid ko po yung aking girlfriend noon. Tapos po, pagkagaling ko po sa bahay nila, nadaan po ako sa isang vacant lot, nakatabi po ng isang hospital. At hindi ko na po babanggitin yung hospital yan, dun sa Las Piñas na yan. Tapos po, nakita ko sa vacant lot, Ma'am Star, merong isang babaeng nakaputi. Ang akala ko naman po, yun po, yung nurse o isang medical staff o kung ano po siya, ganon. Kasi nakaputi po naka-all white So nagtataka po ako, tumatakbo po yung Volkswagen po yun yung kotseng Kuba. Yes. Tumatakbo po ako, tapos nagulat pa ako sa likod po pagtingin ko sa rear view, meron pong yung pong nakita ko sa bakante lote, nakakapit po siya ron sa likod ng windshield. Ha? Oo. Parang lumulutang. Opo. Lumulutang. So, hindi ko naman po pinansin. Hindi ko naman po. Pero syempre po, takot po ako dahil kabataan po, no? Actually, hindi ko naman po naisip magdasal noon. Hindi ko naman po naisip na, basta ako dire-diretso lang po ako. Maya-maya po, pagtingin ko po sa may tagiliran ko, doon sa may side mirror, nasa tapat ko na po siya. Tumatakbo po ako ng 70 to 80 kilometers po yun. Kasi, just sa may Real Street po yan Real Street sa may Las Piñas po. Tawag po rito, pag dire-diretso ko po, yun na, nagulat na lang po ako, bigla pong tumaob yung sinasakyan ko sa sakyan. Tapos po, paggising ko po, nasa hospital na po ako. Okay. That time. Tapos po, yun nga po, ang ginawa ko, dahil meron nga pong media reporter, sa takot ko naman po, na malagay ako sa balita, dahil tinakas ko lang po yung kotse ng tatay ko Palalayasin po nila ako sigurado. Opo, sa galit po. Kaya ang ginawa ko po, tinanggal ko yung mga nakakabit po sa akin, tumakas po ako sa ospital. At binalikan ko po yung pinangyarihan, nakita ko total wreck po yung sinakyan ko.
Nagulat po yung gwardiya ng isang drugstore. Oo. Merong isang malaking drugstore po yan, nakilalang drugstore, meron pong gwardiya yan, at nilapitan niya po ako, nagulat po siya sa akin. Ang sabi niya, Sir, ano nangyari sa inyo? Sabi nga nun, asan yung sugat ninyo? Ganito. Kasi nagtataka po siya eh. Dahil, bakit buhay ako? Ang sabi ko kako, wala naman akong naramdaman na, ang inaalala ko po nun, Ma'am Star, yung sasakyan, dahil sigurado po ako nun, sa sobrang higpit ng tatay ko, dahil nga po galing kami sa mahirap na pamilya, so first car po namin yon. Syempre po, iba po yung pagmamahal din ng mga magulang ko sa sasakyan na yon, dahil parang unang sasakyan po yan. Tapos ganun po ang nangyari. Tinakas ko, pinanggamit ko sa girlfriend ko, tapos ganito, ganyan. So, worry na worry po ako. Yun po, nung sinabi po sa akin ng gwardiya na, Sir, actually last week po, meron ng isang buong pamilya susundo po sa airport, namatay din po sila dyan. Pampito po yun. Pangwalo na po kayo sa na-aksidente dyan na kayo lang po ang nabuhay. So, yun po, Ma'am Star, medyo, syempre parang, actually, Ma'am Star, napakarami po niyan eh. Pati yung sa EDSA po, yung naikwento ko nga po sa inyo. Sabi ko nga, ano ko nga po, Ma'am, tumilapon ako ng mga, siguro 10 to 15 meters. Sa kabila po ng EDSA, tumawid po ako diyan, yung malapit po diyan sa may congressional po yan, yung Muñoz, sa crossing. Ang dami ko na pong ang dami ko na pong pinangyarihan na aksidente, pero luckily po, talagang siguro nga po may sapusa yung buhay ko na huwag naman maubos. Oo. Ayun nga po, Ma'am. Actually, nakakalima sa pagkakatanda ko po, sa pagkakabilang ko. Meron pa pong 4 siguro. Nako, mahirap naman lubusin. Ayun nga po, Ma'am Star. So, napakabait po ng, siguro po, hindi ko po alam, baka meron pa tayong dapat pa pong gawin. Oo. Yes, so, ito ako curious lang, no, yung doon sa kotse na doon sa Melas Piñas. Di ba tingin ka sa rear view mirror mo tapos parang may lumilipad, parang may lumulutang sa likod mo, parang ganun ba o sa tabi mo? Actually, Ma'am Star, nung pagdaan ko puro, nakita ko sa bakanteng lote. Nung nilagpasan ko na po siya, paglagpas ko po sa kanya, nakita ko po, Ma'am Star, nandun siya sa likod ng windshield, yung sa likod. Kung ano po yung takbo ko, sa rear, parang ganun po rin sa may likod. Wala naman po siya sa loob ng sasakyan eh. Nasa labas po siya eh. Parang lumilipad nga. Parang lumilipad. Nakalutang. Parang lumilipad po. Parang ganun. Tapos, ginawa ko, binilisan ko siya ng konti. Maya-maya, nung binilisan ko, lalo ko nakita na nasa gilid ko naman. Ayun, parang sumasabay. Parang meron siya sariling sasakyan na invisible. Parang ganun. Parang ganun, Ma'am Star. Parang ganun. Imagine lang natin, kailangan maanohan natin na nandun sa likod, pagkatapos mamaya, pagtingin mo sa tabi mo, nandun na. Yes, parang nakasabay na tayo, parang nakaupo rin siya at nagmamaneho rin. So, parang balak kunin ka talaga eh, no? Parang ganun po, Ma'am Star, ang dating sa akin eh. Actually, Ma'am Star, nung kinwento ko nga yan sa father ko, tsaka sa mother ko, and even doon sa family member, nagtataka nga sila, pangit lang po sabi nga nila, baka naman mamaya may bisyo yan, ganito, ganyan. Sabi ko never po, dahil sa takot po na, sa amin po magkakapatid, halos wala pong ganyan dahil medyo strict po ang father po namin. Okay. At hindi po kami lumaki na siguro sa kahirapan nga po ng buhay, hindi po kami lumaki na yung tawag dito para i-career yung mga ganyan, yung mga pag-inom-inom o yung hindi po namin na-experience, Ma'am Star, yung yung buhay na masarap na yung pagkabinata. Ganun po. Hindi po, Ma'am Star, dahil mga nasa public school lang din po kami. Tapos, dito parang nagkaroon lang ng chance na nakabili ng isang sasakyan dahil din po sa pagsusumikap lang ng mga parents namin. Ganun po. Okay. So, sa lahat ng mga nangyari na ito sa iyo, ano sa tingin mo ano ang nakuha mong lesson o leksyon? O anong mensahe na maaring pinaparating sa iyo?
yung lahat ng naramdaman mo sa kakaibang dimensyon. Ano at ang pagkabalik mo, ano ang palagay mo, ano ang mensahe mo na nakukuha? Yan, Ma'am Star, napakaganda po ng tanong po ninyo, no, Ma'am Star. No? Alam niyo, Ma'am Star, naniniwala po kasi ako na ang buhay po ng bawat tao mahiwaga at mahalaga. No? Kasi nga po, siguro marami naman din po na mga ganitong pangyayari, although iba-ibang paraan. Siguro isa lang po ako sa nakapagbahagi, no, nung pangyayari sa buhay ko. Minsan naiisip ko po, Ma'am Star, na baka merong misyon. Meron akong misyon na dapat gawin. Pero bago naman po mangyari kasi yan, Ma'am Star, marami naman din po akong natutulungan. Actually nga po, hindi ko na lang po sasabihin, may mga organization na dahil nga po sa ngayon, medyo tawag po rito, nakakaraos naman tayo sa buhay, nakakatulong-tulong naman tayo sa mga kababayan po natin, kapwa po natin. Hindi po ako politiko, Ma'am Star, hindi po tayo, So, sa akin po, bukal lang po sa kalooban ko yung pagtulong dahil siguro nga po, sa dami na ng experience ko, nagtaka po ako bakit napakabait at napakarunong ng Panginoon dahil nga po, sa kabila nung pagkakaroon ng mga ganyang pagsubok, hindi lang po isa, higit po sa 2, 3 o 4 po. At hindi ko pa po alam kung ilan pa po yung parating na sana nga po, wag na, no? At tama na, oo. Parang nakakatakot na po Pero sa kabila po nun, talagang, Ma'am Star, yung pananalig at pananampalataya, paniniwala sa Panginoon, na meron lang po talaga tayong iisang Panginoon, Ma'am Star. Siguro po, yung nangyari po sa father ko, nabanggit ko naman sa inyo before, na minsan na nagkamali ako, hinamon ko po yung Panginoon, nabanggit ko po sa inyo yan, na talaga namang sinubok ko po yung kakayanan niya, pero siguro pinalo po ako, hindi lang po isang palo. So, nilay sa palo. Ilang beses pang pinruweba sa iyo, binigyan ka ng proof na nandyan siya. Di ba? Opo, Ma'am Star, tama po. At saka, sa kabila po ng paghamon ko, Ma'am Star, alam niyo, para po akong idinaan niya sa mga mahigpit o mabigat na pagsubok, pero napakabuti ng Panginoon, Ma'am Star, dahil sa kabila ng pagsubok, kaya po naniniwala akong hindi ibibigay yung mga yan kung hindi natin kaya Correct. Yun po yung sa akin At pangalawa po, at the end of the day, talagang number 1 pa rin is yung pananalig, paniniwala, pagmamahal sa Panginoon, Ma'am Star. Yes. Yun lang po talaga. Wala po akong reliyon, Ma'am Star. Wala po akong kinaaniban na kung ano pa man pong samahan. Ang sa akin po, base po doon sa nangyari po sa akin at karanasan ko. At ayoko na pong danasin po ng iba, Ma'am Star, kasi hindi po nila kakayanin. Tama. Ayun. Opo. Ang misis naman, ano ang kanyang gusto? Alam mo, napapansin ko, madasalin ka. Sa kwento mo, panay, umawak ka talaga sa dasal. Ba't medyo madasalin ka? Ako po, Ma'am Star? Hindi, yung may bahay. Siguro baka takot po siya man-chicks ako. Hindi. Pero bakit ka madasalin? Ano po kasi, dati po kasi ako papasok sa pagmamadre. Ayun. Kaya lang ko hindi natuloy. Oo. Pinagbibigyan ka, malapit ka masyado kasi yung prayers mo parang napaka-powerful at saka hindi ka nag-give up. Lahat inaano mo na, na madadaan pa yan sa dasal. Talagang ang tingin mo sa na konti pa talagang di ba? Ano naman masasabi mo tungkol sa yung advising sa kanila bilang isang asawa naman? Nagdanas ng ganito. Sa lahat ng nangyayari, mabigat man o magaan, huwag tayong mag-give up at ibibigay palagi natin ang sarili natin sa Diyos. O kung ano man problema meron tayo, o kung ano man ang dinadanas natin sa buhay, ibigay yon o ialay mo sa Diyos kasi walang iba makakatulong sa atin kundi ang Diyos naman. At lahat ng nangyayari sa atin sa buhay natin, palagi yan tatandaan natin is merong dahilan o may purpose yan kung bakit nangyayari sa atin.
Ayun, yan. 'Di ba parang ang ganda-ganda ng kwento nila, sa lahat ng mga nanonood at na sumusubaybay sa atin. Yan ay isang example ng near death talaga. Kasi actually, sa kanya ay nandun na sa death. Nag-cross na siya doon sa kabila pero pinabalik. No, for whatever reason, pinabalik. So yan ang mga sabi mo mga samples na near death na nangyayari na talagang nararanasan nila how it is. Kasi nakita nga niya limitless, wala siya makitang tao. Palagay ko kasi yan na yung ang pagkaganyan kasi walang makita, ibig sabihin hindi pa oras. Kaya pinababalik. Otherwise kasi may mga accounts din tayo na marami siya nakikita, wini-welcome siya. Sa kanya naman, father lang niya, tapos binitawan pa. The mere fact na binitawan ay hindi pa oras. Kaya maraming salamat sa pagkwento ng iyong buhay na near at saka yung iyong experience sa near death. Naway makakuha sila ng aral at saka yung kanilang faith, no? Yan ang ating mensahe, ang kanilang faith at maging mabuting tao. Talagang po ay tumulong sa hangga't kaya. Like ang ginagawa ni Van, kung sino man ang tumakbo sa kanya, tinutulungan niya sa abot ng kanyang makakaya. Hindi ipinipilit niya kung ano yung kaya niya. Yan ang kanyang yun ang ibibigay niyang tulong. Naku, maraming salamat Mr. and Mrs. Van Resurrection. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyo. Salamat po. Pagpalain po tayong lahat, Ma'am Star. Okay, salamat po. Thank you po, Ma'am Star.